Amen. Good morning pong muli sa bawat isa. Wala pa energy. Good morning po. Sabihin nga natin, good morning, Lord. Gagawin ka sa amin ngayong umaga na to. Amen? So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At patuloy po natin ihanda ang ating mga puso at isipan sa mensahe ng Diyos sa bawat isa. Amen? Dakilang Diyos, sa aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, sa iyong presensya na pinaparanas mo sa amin. Dakilang Diyos, aming Ama, dalangin namin na ang buhay na to ay patuloy mong gamitin sa iyong kalawalhatian. Walang ibang mataas kundi ikaw lamang aming Diyos. At winawaksi po namin ang anumang gawa ng kaaway sa inyong mga anak, Panginoon. Anumang puso ay mabubuksan sa iyong salita, Panginoon. At ang kapangyarihan mo ay dadaloy sa inyong mga anak sa umaga na ito, Panginoon. Mahahayag ka, mapapapurihan ka at maluluwalhati ka sa lahat ng aming sitwasyon, aming Diyos. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen? This. Saglit lang po ha. Detect na. Saglit lang po ha. Sige po na. Huwag tayong magsabay. Okay. Yan, detect. Diyan maluwag. Okay.
Okay. Thank you. Uy. Amen. Kita na po ang screen. Amen. So simulan po natin ang ating pag-aaral ngayong umaga na to sa patuloy nating pagpapalalim sa ating tema na enlarge our territory. Pagpapalawak ng ating mga nasakupan ng mga teritoryo para sa Panginoon. Pero bago po yan, meron lang akong konting exercise para sa atin. Okay, gayahin niyo lang po ako una. Tataas lang yung kamay. Tapos, baba. Ganon. Isa pa. Taas. Baba. Tembot. Taas. Baba. Okay. Okay, ano po ibig sabihin nito? Okay? Sa buhay po natin, yung tatlong action na ginawa natin, ito yung layunin ng Diyos para sa atin. Una, mahalin natin yung Diyos. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng action na yun. Lagi tayong lalapit sa Panginoon. At pag lumapit tayo sa Panginoon, anong sunod na step? Okay? Ibig sabihin, yung ginawa mo para sa Panginoon, magkakaroon ng pagbabago sa sarili mo. Amen? Magkakaroon, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa pwede na lumapit ka kay Lord, walang mangyayari sa buhay mo. Kung tunay at bukas ang puso mo sa pagkilos ng Diyos, may mangyayari dyan. Amen? Kasi kung layo sa Panginoon, eventually, mga kapatid, mapapagod din tayo sa buhay. Amen? Papagod ka sa problema, sa daming bayarin, sa mga sitwasyon. Pero kung patuloy kang lumalapit sa Panginoon, nagpupuri, mararanasan mo yung gagawin ng Diyos sa iyong buhay. At nung gumanon kayo, meron ba kayo nahipo? Amen? Ang purpose niyan, pag lumapit ka sa Panginoon, minahal mo ang Diyos, naranasan mo yung pagbabago ng buhay mo, you have to reach out. Amen? Kailangan mo umabot ng mga tao sa paligid mo, hindi lang para sa sarili mo. Ang exercise natin, hindi lang puro ganito. Kailangan may ganon. Amen? Kaya yung mga naaabot ng kamay mo, may duty ka kay Lord para sharean. May duty ka para ibahagi yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi lang, ganun lang. Meron ding aksyon ng pag-ganon, pag-abot. Kaya nga ang ating patuloy na tema ay enlarge our territory. At sa buwan na ito, pinag-aaralan natin mula sa Colossians 1:25 kung paanong kinumisyon tayo ng Panginoon para sa isang misyon. Itinalagahan ng Diyos para sa isang misyon, para sa isang layunin, para sa isang dakilang gawain para sa Kanya. Amen? So, muli, tingnan natin ang salita ng Diyos. In Matthew 10:5, familiar po ba ito sa inyo? Matthew 10:5 sa NIV, ang sabi po dyan, then these 12 Jesus sent out with the following instructions. Sa Tagalog, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilingan. So sa buwan na ito, pinag-aralan natin kung gaano yung ginawa ng Diyos sa mga disipulo na pwede natin i-apply sa ating mga buhay. At dito sa Matthew 10, pagkatapos niya ipakilala yung 12 disipulo, nagkaroon siya ng action. Meron siyang ginawa. Nag-send out na siya with the following instructions. So ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga na to. Instructions the 12 disciples. Familiar po ba ito sa inyo? Naalala niyo po ba ito? Medyo, depende. Okay. So, nung last Sunday, pinag-aralan natin to. Amen? Instructions the 12 disciples. Pero ngayon naman po, para sa pagkakataong ito, part 2. Amen? Itutuloy natin yung pag-aaral patungkol sa tagubilin ng Diyos ni Jesus sa 12 disipulo. Amen? So, ano nga ba yung karugtong? Buhay lahat, patay tayo dyan. Buhay ang tatlo. Yung dalawang, buti yung kampal, bagsak. Okay, huwag kayong magpapadala, ha? Normal lang yan. Mga bata yan.
Ang mahirap pagka si Paul na yung nag-ganyan dito sa gitna. Okay? So, pag-aralan natin yung instruction ni Lord sa 12 disipulo sa pangalawang pagkakataon. No, ito yung tinatawag natin na karugtong, kadugtong. Mas malakas pa boses mo sa akin. Amen? So, part 2, pag-aaral. Naalala niyo po ba yung part 1 na pinag-aralan natin? Ano nga bang instruction ng Lord doon sa 12 disipulo? May naalala ba kayo? Okay, balikan na lang natin para hindi tayo mahirapan. Okay, ito yung unang instruction ni Lord in the Matthew 10 verses 1 to 15. Binigyan niya ng 5 instruction ng Panginoon ng mga disipulo patungkol sa dapat nilang gawin. At dito, ito po yung tinatawag natin na sa pag-aaral, ito yung short-term mission ng mga disipulo. Bakit? Patungkol pa lamang ito sa Israel, patungkol sa nawawalang mga bayan ng Israel, patungkol sa Panginoon. Dito, mahalagang maunawaan natin na mayroong instruction si Lord sa buhay ng bawat isa. Amen? Kapag hindi natin ito nagawa, ito yung tinatawag ko na equipping. Sabihin nga natin, equipping. Kumbaga sa sundalo, hindi ka lalaban nang wala kang man lang dala-dala sa buhay mo. Wala kang armas, wala kang gear, protective gear. Diba? Tinuruan tayo dyan. Dapat meron kang isang mensahe na dala-dala. Walang iba kundi yung patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? Na kung saan kailangan mo ipamalas yung kapangyarihan niya at magtiwala ng lubusan sa Kanya. Kailangan mo makakita ng mga tao na kung saan dala-dala mo yung kapayapaan ng Diyos. So ito yung mahalagang maunawaan natin. Ngayon naman, tutungo po tayo doon sa long term na tinatawag natin na mission ng mga disciples. Kasi ito yung nagaganap pagkatapos ng Panginoong Jesus na bumalik sa piling ng Ama. So tingnan po natin, simulan natin sa verse 16. So yung una, Matthew 10, 1 to 15. Ngayon naman po, umabalikan natin, Matthew 10, 16 to 25. Ano yung karugtong ng mensahe ng Diyos sa patungkol sa 12 disipulo? So dito po, nagkaroon ng pagbabago. Merong mensahe ang Diyos. Sabi po dyan, tingnan ninyo, isinusubo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Okay, so this time po, ang paggagawin kong pag-present ay, kung madalas ang ginagawa natin, pointer tapos verse, dito sa expository, mas madalas, mas magandang gamitin, verse tapos pointer. Okay? Binibigay ko muna sa inyo yung verse, then saka natin kukuhanin, ano nga bang mensahe ni Lord patungkol sa verse na yon? Okay? Dito po sa verse 16, mapapansin nyo, sabi dyan, isinusubo ko kayo na parang mga tupa. So, sino yung mga tupa? Ito yung mga disipulo. Inihahalin tulad sila sa mga tupa. Saan daw? Malayo? Sa malayo sa mga asong gubat? Sa gitna ng mga asong gubat. Okay? Buti hindi nagsabi yung mga disipulo, Lord, nahihibang ka na ba, Lord? Imagine niyo kung kayo yung sheep, tapos papadala kayo sa gitna ng mga wolves. Ano mangyayari sa inyo? Okay? Ganito inihalimbawa ng Diyos yung mangyayari sa kanila. Ganito yung sitwasyon. Pero walang nagtanong sa kanila, walang nagtaka. Sumunod lamang sila. Okay? Inihalin tulad tayo sa mga tupa. Hindi sa asong gubat, ha? Minsan daw, hindi ko alam kung, alam ko na kwento ko na to eh. Diba? Merong isang bata, sabi niya, sa pastor, Pastor, sana laging Sunday. Araw-araw laging Sunday. Bakit ika? Kasi po yung nanay ko, pag Sunday mabait. Pag Lunes, nagiging dragon na. Sunday lang mabait, kaya sana laging Sunday. Okay? Ikaw na sumusunod sa Panginoon, ang disenyo sa iyo ay maging tupa, hindi lobo. Tingnan mo yung katabi mo, ano ba itsura niyan? Tupa o asong gubat? Matapang ba yan?
Okay. Kuya Ben, maging maingat ka. Baka... sorry, nilagay kita sa isang sitwasyon na maaalangan ka ng sagot. Pero dito makakalaya tayo. Amen? Kasi minsan, dalang-dala ka ng mga nangyayari sa paligid. Alalahanin mo, tupa ka. Amen? Hindi ka asong gubat na palaaway, pala. Lagi na lang nag-react. Amen? Pero bakit, Lord? Bakit naman tupa kami? Asong gubat yun. Ano mangyayari sa amin? Alam niyo ba? Isa sa instinct ng mga tupa, isa sa magandang instinct nila, magsama-sama. Bihira, may mga ilan na nalalayo, pero ang instinct ng mga tupa, magsama-sama. Bakit? Wala silang kakayahang lumaban, ang mga tupa. Kaya yung mga palaban dyan, wala silang kakayahang lumaban. Inosente sila. Hindi sila dinisenyo para makipag-away. Sila yung nasa ilalim ng food chain. Bukod sa grass, sila yung mga prey. Okay? Pero yung mga tupa, ang instinct nila magsama-sama. Anong punto? Kapatid, isa to sa kalakasan ng mga tupa. Yung pagdating ng sitwasyon, magsasama-sama sila, magtitipon-tipon kasi may kapangyarihan sa bilang. Amen? Hindi sila lahat mauubos. Pero meron mang masasakripisyo, pero mananatili pa rin yung numbers nila. Anong punto, kapatid? Sa panahon ng sitwasyon, ang mga Kristiyano, mas malakas pag nagsasama-sama. Amen? Mas malakas ka kapag meron kang kasama sa anumang laban ng buhay. Hindi ka nakadesenyo mag-isa. Kaya nga natutuwa ako dun sa mga tao na, Pastor, pa-pray po nito. Hindi ko sinasabing sa akin lang kayo umasa. Pero yung ibig sabihin nun, Pastor, tulong-tulong po tayong manalangin para dito. Amen? Magsama-sama tayo, hindi lang sa panahon ng kasiyahan, kundi sa panahon ng problema, magkaroon tayo ng damayan sapagkat merong lakas kapag ka magkakasama. Kasi ang gusto ng kaaway, magsolo ka na. Huwag ka nang mag-abala na iba. Sino dito laging may isipin na ayokong mag-share kasi makakaabala pa ako, dagdag intindihin pa ako nila. Diba? Madalas, ganun dati si Pastor Aris. Paminsan-minsan, ganun pa rin. Ayaw mag-abala, pero hindi eh. We have strength in numbers. Sabi mo sa katayo, malakas ako pagkasama kita. Hindi lumalakas yung boses lumalakas yung away, lumalakas yung yamot. Malakas ka pagkasama mo yan. Amen? Hindi yan pabigat, kalakasan mo yan. Amen? So anong punto? Isa pa, Lord, bakit naman tupa sa gitna ng mga asong gubat? Alam niyo, isa pinakamaganda sa tupa? Kahit na wala siyang kakayahan na ipaglaban yung kanyang sarili, isa sa pinakamagandang katangian ng tupa, ligtas siya kapag malapit siya sa pastol. Ang tupa hindi nakadesenyo para sa sarili lamang niya. Kailangan niya na isang pastol. Ligtas ang tupa kapag ang tupa sanay sumunod sa pastol. Kapag malapit siya sa pastol, kahit anumang gawin pag-atake ng kaaway, hindi madadali ang tupa. Isa sa pinakamagandang katangian, sikreto, kayamanan ng meron ng Kristiyano, kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama mo si Lord sa anumang dinadaanan mong sitwasyon. Hindi ka nag-iisa. Okay? So dito pinakita sa atin na ikaw ay isang tupa. Tayo isang tupa. Sa gitna ng mga asong lobo, ibig sabihin, nandyan yung panganib. Nandyan yung iba't ibang sitwasyon na hindi madali. Pero anong sabi ni Lord? Kaya't maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Ang ahas, hindi mo basta-basta makikita. Amen? Ang ahas, pag kumilos yan, nag-o-observe mo na yan. Tinitingnan niya kung merong threat sa paligid. Kung meron siyang kalaban. At para makadali siya ng pagkain, dahan-dahan siyang kumikilos. Ibig sabihin, sa buhay natin, kailangan maging matalino rin tayo. Amen? Binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos para sa paglakad mo, sa pagsunod mo sa Kanya, hindi ka basta-basta napapahamak. Diba?
Madalas, ang mga Kristiyano ang napapagkamalan, nadadali ng mga scam. Bakit? Sobrang bait. Di dapat. Kailangan maging matalino tayo sa pagkilos natin. Amen? Na may mga tao tayong lalapitan. Kailangan maging aware tayo sa sitwasyon. At maamo na gaya ng kalapati. Hindi ibig sabihin, ahas, may talino ka ng ahas, kailangan matapang na matapang ka na hindi. Mas masarap yung makita yung kaamuan sa iyo. Kaya pag nagagalit yung asawa mo, paalala mo, Matthew 10:16, maamo na gaya ng kalapati. Para lang to sa mga selected po na tao, ha? Yung mensahe po na yun, sa later part. Technique nyo to. Okay, i-print nyo, isulat nyo, lagay nyo sa bahay nyo. Maging hindi ka ahas, ha? Maging matalino lang, gaya ng ahas. Kasi baka maya, tuklaw ka ng tuklaw. Maging matalino lang, gaya ng ahas. Marunong dumiskarte at maamo na gaya ng kalapati. Anong punto dito sa verse 16? Sa next stage ng instruction ni Lord, sa paghahanda, kailangan buo ang loob mo. Bakit? Number 1, ang instruction ni Lord, dito sa Matthew 10:16, you need to prepare for the attack of the enemies. Maghanda sa pag-atake ng kaaway. Amen? Kailangan ready ka. Kailangan handa ka. Hindi pwede na ikaw ay sundalo tapos tutulog-tulog ka. Kailangan vigilant tayo, mapagbantay. Amen? Kailangan maging aware tayo sa nangyayari sa paligid natin na merong gagawin ng kaaway para pabagsakin ka. Hindi papayag ang dyablo na manatili kang sumusunod kay Lord. Magugulat ka na lang, biglang may problema sa pamilya. Biglang may sitwasyong ganito. Bakit may pag-atake yung kaaway? Aatakihin niya to at ito sa'yo. Para ikaw, bumigay na lamang sa Panginoon. Amen? Hanggang sa mapagod ka at sumuko na lamang. Kaya kailangan, maging matalino tayo na merong ginagawa ang dyablo na pag-atake sa mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Kung mapapansin niyo po, may mga tao na hindi makakaranas o hindi nila mararanasan yung pag-atake ng kaaway. Bakit? Ito yung mga tao na hindi na humahakbang para sa Panginoon. Bakit? Akala nila okay lang sila, pero ang katotohanan, yung mga tao na ayaw humakbang para kay Lord, yung mga tao na ayaw sumunod sa instruction, pinaglalaroan na pala ng kaaway. Amen? Hindi ka na dadalihin. Bakit? Andun ka na eh. Nasasakop ka na niya. May mga tao distracted sa maraming pangyayari sa buhay. Walang pakialam sa gagawin ng Diyos. Walang pakialam sa pinapagawa ng Diyos sa Kanya. Pero yung mga tao na humahakbang para kay Lord, sila yung pinipigilan ng kaaway. Para saan? Para isang araw huminto ka na sa paglilingkod. Para isang araw huminto ka na, mapagod ka na. Kaya dito, walang ibang naisin. Hihinto ka rin maya-maya. Alin sa ating dalawa yung mauunang huminto? Okay? Kailangan maging handa ka, kapatid. May pag-atake yung kaaway. Ang tanong, paano ka magiging handa sa pag-atake ng kaaway? Sumigaw ka para sa Panginoon? Huwag na huwag niyo aalisin yung pananalangin sa buhay. Huwag na huwag niyo aalisin yung pagsamba sa Diyos. Sa panahon na ikaw ay dumadaan sa problema, umawit ka kay Lord. Katulad na nabanggit ni Pastor Rainy kanina. Bakit? May nangyayari pag nagpupuri ka. Kung una, bagabag ka, pag umawit ka kay Lord, unti-unting nababago yung sitwasyon ng puso mo.
Hindi yung aawit ka na gusto mo nang bumitaw. Wala na. Unti-unti ka nang ayaw na. At syempre, huwag niyo kakalimutan to. Amen? Kasi kung hindi ka tayo magiging handa, hindi simple yung haharapin natin eh. Kaya ako nagpo-focus muna dito. Kasi kung dito pa lang sa preparation, di tayo handa, paano natin haharapin yung mga susunod na pointers, instruction ni Lord? Okay? So may panahon ng preparation. Huwag mo kakalimutan. Kaya minsan, may mga pamilya na bigla na lang bumabagsak. Bakit? Bumagsak na sa pananalangin. Bumagsak sa pagsamba. Bumagsak sa pagbabasa ng Biblia. Pero kung gusto natin maging handa, maging matatag, huwag mong kakalimutan ang mga bagay patungkol sa Panginoon. Para kahit nasaan ka man, buo ang loob mo. Amen? Sabi nga ni John Beaver, kilala niyo po si John Beaver? Ilan lang? Si Justin Bieber lang? Baka po magkamag-anak sila, alamin natin. Okay, tinagalog ko na lang po. Ang sabi diyan, ang mga lumalaban para isulong ang kaharian ng Diyos ay sasailalim sa apoy mula sa kaaway. Those who fight in advancing the kingdom of God will come under fire from the enemy. Yung mga tao na humahakbang, lumalaban para kay Lord, para ibahagi yung salita ng Diyos, hindi pa payag yung dyablo na magpapatuloy ka. Hindi pa payag yung kaaway. Nalalago ka sa Panginoon. Gagamit siya ng iba't ibang klase ng apoy para sirain ang buhay mo. Amen? Gagamit siya ng iba't ibang klase ng apoy para mapagod yung puso mo. Madistra ka sa buhay. Madepress ka. Gagamit siya ng iba't ibang klase ng apoy para saan, kapatid? Para tumigil ka na kay Lord. At kapag ikaw nagpa-apekto sa sitwasyon na yun, suko na. Ayaw mo na. Pero, handa niyo ito kapatid yung parehas na apoy na ginagamit sa iyo ng dyablo ay gagamitin din ni Lord para mas lalo kang tumitag, para mas lalo kang lumalim, at para mas lalo kang lumakas sa Panginoon. Amen? Kaya depende lang yan, saan ka magpapa-apekto. Manghihina ka o magpapalakas ka. Tandaan natin, walang bagyo na hindi tumigil, huminto. Lahat ng bagyo, may kapanahunan lamang. Kaya paano mo haharapin ang isang sitwasyon? Titigil, dediretso. Amen? Napansin nyo? Sino yung madalas sa gera? Sino yung madalas namamatay, nasasaktan, nakakaramdam ng gera? Yung mga lumalaban, yung mga nasa frontline, sila yung nakakaranas ng pag-atake ng kaaway. Samantalang yung mga nasa bahay, hindi nararamdaman to. Alam na nila, nanalo kami, natalo kami. Pero yung mga tao na humahakbang para kay Lord, dapat ready tayo. Amen? Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Huwag kang titigil. Dahil ang nais ng Diyos, mas lalo kang magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen? So tuloy po natin. In 17, verse 17 to 20, ang sabi dyan, kung kanina, sinusugo tayo ng Panginoon bilang mga tupa, tayo, sabi dyan, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Amen? The Book of Acts kanina, nabanggit ni Pastor Remy, di ba? Bago sila makulong, ibang klase munang paghagupit, pambubugbog ang ginagawa. Bago sila ikulong. Sabi diyan, dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Sa dito, magkakaroon ng pagdakip, magkakaroon ng paghagupit.
Ready ka pa ba para kay Lord? Pero mapapansin nyo, sabi ko nga, Lord, dito sa verse 17, kung sila ay nakakulong na, pwede silang mamatay. Amen? Pwedeng gumawa ng paraan ang mga kalaban para patayin agad sila. Wala nang litis-litis. Pero hindi hinayaan ng Diyos. Bakit? Sabi diyan, meron pa silang gagawin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Ibig sabihin, kahit nagbinubugbog ka ng kaaway, pwede mo pa rin yung gamitin para itaas ang pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi sa verse 19, kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin. Darating pa sa korte, sa hukuman. O kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo, sa oras na iyon, ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan nyo. Ilan ang attorney ni Vice President Sara? 16. Itabi naman. Tapos mga big time. May mga fortune. Iba, 16. Dami. Pero tayo, sino ang attorney natin? Meron kang pinakamatinding attorney sa buhay mo. Si Holy Spirit. You have the best attorney in the world. Kahit saan ka man dalhin ang kaaway. Kahit na gumawa man siya ng kwento, ilagay ka sa alanganin. Kahit sino man ang maging kaharap mo, makaharap mo, hindi ka magiging magaling dahil sa iyo. Magiging magaling ka dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya, number 2, anong instruction ni Lord para sa mga disipulo? Kanina mag-prepare, ngayon naman to expect unlawful arrest and imprisonment. Asahan? Yung labag. Labag sa batas na pag-aresto at pagkakulong. Okay? Nalobad siguro? Test mic. Test mic. Ayan, bumalik na. Pag ito nawalan ulit, palobat na to. Okay? Number 2, kanina pinaghahanda sila. Pero ang sabi ng Diyos, pangalawang instruction, kailangan asahan din nyo yung labag sa batas na pag-aresto at pagkakakulong. So ito na yon. Nawala na, labag sa labag to sa batas. Nawalan ako ng mic. Okay? Sabi ko nga, sino dito handang makulong para kay Lord? Madaling sabihin amen. Ako, hindi ako maka-amen eh. Bakit? Sabi, Lord, kung ako siguro yun, baka nag-iiyak na ako sa kulungan. Volunteer kayo daw, Kuya Gandhi. Oh, yung anak mo yan. Sabi ko, Lord, kung ako yung nakulong, baka dumating ba ako sa punto na, Lord, ginagawa ko naman lahat sa'yo, nakulong pa ako. Pero yung mga lingkod ng Diyos, mababasa niyo ba sa Biblia na nagreklamo sila? Tindi, buo yung loob ng mga disciples. Makulong, mahagupit, mamatay, hindi magpapaawat. Amen? Sabi ko, Lord, gawin mo rin ganun kabuo yung puso ko na kahit anumang sitwasyon, tatayo ako para sa'yo. Hindi ako magpapaawat para sa'yo. Amen? Sa buhay natin, may mga gagawin ng dyablo para ibilanggo ka sa mga sitwasyon. Para saan? Para tumigil. Para bumigay. Pero sabi ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na panatili kang nakakulong. Amen? Anumang gagawin ng dyablo para ikulong ka sa anumang sitwasyon. Sakit, kahirapan, utang, sirang relasyon, papalayain ka ng Diyos dyan. Amen? Hindi mapipigilan ng kaaway ang gagawin mo sa Panginoon.
Sabi mo sa katabi mo, hindi mapipigilan ng kaaway ang gagawin mo para sa Panginoon. Amen. Isang araw, pagkatapos ng Zumba, makikita ko magtitipon-tipon na sila, Sister Violi, tapos mag-share na siya ng salita ng Diyos. Amen? Na pag may pinupuntahan silang may sakit, ipapanalangin niya. Sila ni Sister May. Di ba? Kung nasaan man tayo, huwag tayong magpapigil. Huwag tayong magpakulong sa gawa ng kaaway. Amen? Kaya, asahan natin. Parang may asahan natin ng paglilingkod kay Lord. Hindi magiging madali. Pero, fulfilling. Masarap at masaya. Amen? Number 3, tuloy po natin. In verse 21 to 22. So una, merong preparation, kapatid. At meron ka dapat inaasahan na mangyari. May mga pagkakataon na hindi patas ang mundo. Paano mo ito haharapin? Huwag mo isipin na nag-iisa ka na hindi nakikita to ng Diyos. Alam ng Diyos at sasamahan ka niya. In verse 21, ang sabi, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang. Patay ka na. Bino-volunteer mo kanina. Joke lang. Hindi kayo kasali dyan. At ipapapatay ang mga to. Dagdagan mo na yung baon. Sabi sa verse 22, bilhin mo pamilya nag-aaway-away. Nagpapatayan. Sa atin, di ba? Kahit kamag-anak ka, pag-politika, nag-aaway-away, nagpapatayan. Ganyan ang ginagawa ng dyablo sa mga taong wala sa Panginoon. Verse 22, ano sabi? Bukod sa pagkakanulo, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Sabihin nga natin, ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Maraming gagawin ng dyablo para tumigil ka. Pero ikaw, goal mo, na sabay-sabay tayong manatili hanggang wakas. Amen? Hindi lang ikaw, kundi yung katabi mo. Akayin mo sa race hanggang matapos yung race. Amen? Sabi nga namin sa Bible School, pag nag-aaral po kayo, first year pa lang, ang dami nyo na magiging pag-atake ng kaaway para tumigil ka sa pag-aaral. Lagi yan. Second year, mas marami. Third year, ngayon, nung third year na kami, kahit anong gawin ng dyablo, medyo matatag na. Bakit? Isang taon na lang, titigil pa ba? Sayang naman. Sayang, pinaghirapan ng isang taon, 2 taon, tapos ngayon ka pa ba susuko? Nung first year, ang dami kong naririnig na problema. May sakit yung anak, may sakit yung ganito. May mga tumigil din po sa paglilingkod, sa pag-aaral sa Bible School. Mayroong mga nanatili. Kaya yung motto namin, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang gagraduate. Kasi kailangan makaabot kami ng 4th year. Ganon din sa buhay po natin. Sa pamilya nyo, maraming gagawin pag-atake. Pero kung mananatili kang tapat sa Panginoon, makikita mo yung magandang gagawin ng Diyos. Amen? Nung nagsisimula po ako maglingkod sa Panginoon, sa Santiago pa lang, madami na ako nababalitaan na daming galit sa akin, may mga naiinis sa akin, may mga nagsasalita ng kung ano-ano sa akin. Alam niyo po ba, pag naglingkod ka kay Lord, yung pagiging matampuhin mo, aalisin niya yan. Nawala na. Bakit? Si Pastor Alex, matampuhin ako, balat sibuyas ako. Kahit sa chat, hindi ka lang mag-reply.
May meaning na ako dun. Pero salamat kay Lord kasi yun yung mga panahon na hinuhubog ni Lord, inaalis yung pagiging matampuhin. Hindi pwede kasi mahina loob. Hindi pwede yung madali ka maapektuhan pagkalingkod ka ng Diyos. Amen? Kasi iba't ibang klaseng problema ang haharapin mo. Problema mo, problema ng mga nasakupan mo, problema ng kabataan, problema ng kapatid. Pero anong punto? Sa mundo na to, marami kayong mararanasan na hindi magandang karanasan. Hindi magandang damdamin. Kaya ngayon, number 3 is to bear the betrayal and hatred. Isa to sa papasanin ng mga lingkod ng Diyos. Yung pagkakanulo at puot. Bakit? Kasi yung puot, nakapaligid yan sa'yo. Kung mapapansin nyo lang. Ang daming dahilan para magalit. Agree? Umaga pa lang, meron ka ng dahilan para magalit. Amen? Hanggang sa huli, ang daming dahilan para magalit, ang daming dahilan para sumama ang loob mo. Pero, kung hindi natin alam paano i-handle yung hatred, papasok yan sa puso mo. Unti-unti kanyang lalasunin hanggang isang araw, hindi ka na better. Bitter ka na. Kapait ka na. Matapang ka na. Madali ka nang magalit. Kasi yung puso mo, pinasok na ng galit. Kasi ang daming dahilan. Ang daming pwedeng gawin ng kaaway para tayo magkaroon ng hindi magandang laman ng puso. Pero paano mo i-handle yung hatred? Pag nasa trabaho ka, paano mo i-handle yung hatred? Lahat ba maayos kasama? Kaya nga, kailangan sa church, bilang mga kapatid, panawagan ko po ito sa ating lahat. Tingin kayo sa akin saglit. Pag dumating ang hatred sa kapatid, huwag nyo i-entertain. Lalo na sa iglesia natin. Amen? Huwag nyo hayaang makapasok. Si Pastor Aris. Si ano, ganon. Si ganon. Huwag nyo hayaan. Bakit? Sisirain yan yung relasyon mo sa kapatid mo. Kaya kailangan alam mo kung paano i-handle yung galit, yung sama ng loob. Kasi hindi lahat matutuwa sa ginagawa mo. Amen? Hindi lahat matutuwa sa atin. Pero dito sa Iglesia ng Diyos, matuto na tayo ngayon pa lamang. Kapag ginatay ka ng kaaway, huwag kang magpapadala. So anong sagot? Anong lunas kapag ka meron ka ng hatred sa puso mo? Paano mo i-deal? Walang iba, kundi yung pag-ibig ng Panginoong Yesus. Amen? Lagi mong dadalhin yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Na may isang Diyos na matay sa krus para sa'yo. Hindi ka kawawa. Hindi ka baliwala. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? At mayroong magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kapag ka ang puso mo, nandyan yung pag-ibig ng Panginoong Yesus, kaya mo nang umunawa. Kasi sa katabi mo, kayang-kaya kitang unawain. Sabihin mo, JM, nakataon mo na. Walang takutan nanakot ka Pag binawasi baon mo, sumbong mo kay Pastor Ren. Amen? Pag meron kang pag-ibig ng Diyos, kayang-kaya mo magpatawad. Bakit? Halimbawa, isang kapatid may sinasabi sa'yo na kung ano-ano. Kapag may pag-ibig ka ng Diyos, kapag binabad mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon, mananaig yung pag-ibig ng Diyos na kaya mong umunawa at kaya mong hanapin. Saan ba nagmumula si kapatid? Ano kaya yung sitwasyon niya? Bakit kaya siya nagkakaganon? Hindi galit, kundi pag-ibig yung sasagot mo sa anumang betrayal o hatred na mararanasan mo. Amen? Number 4, tuloy natin sa verse 23. Kapag ginusig kayo sa isang bayan, ano daw yung gagawin?
Tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Hindi lahat ng laban pinaglalaban. Maging matalino ka sa laban na haharapin mo. May mga laban na kailangan mong takasan. May mga laban na kailangan mong takbuhan. Ibig sabihin, sabi ni Lord, maging matalino ka. Huwag kang magpapigil. Huwag mong hayaan na mahuli ka nila. Magpatuloy ka, lipat ka lang sa kabila. Tuloy mo pa rin. Tumakas ka. Gumawa ka ng paraan para magpatuloy ang pagmamensahe ng Diyos. Amen? Hindi lahat nilalabanan. Kaya nga nung kagabi, habang nandito sila Pipoy sa si Alay, naalala ko yung kwento ni Joseph. Kasi si Joseph, di ba? Nung gwapong-gwapo sa kanya yung asawa ni Potiphar, araw-araw, pinapakitaan ng legs, pinapakitaan ng dibdib, hindi nakukuha. Araw-araw, tinetempt. Pero yung nung dumating na naghubad na si asawa ni Potiphar, anong ginawa niya? Tumakbo na siya. Naalala ko si Pipoy kasi kagabi, alas 11 na, may nagchat-chat pa sa kanya. Saan ka na? Naiinuman tayo. Alas 12 na. May iwas talaga siya. Hanggang 12:30, umuwi na rin sila. At nagtago lang sila para makauwi. Kasi nandun lang yung, saan ba? Sa harap, sa gilid. Sa harap, nandun lang yung nag-aaya sa kanya. Sabi ko, sa araw, makikita ni Pipoy kung gaano siya gagamitin ng Diyos. Bakit? Meron na siyang puso para sa Panginoon. Sabi ni Alay, pag yan nag-share, parang speaker, tuloy-tuloy. May pointers talaga at merong lalim. Hindi basta-basta. Merong lalim, meron siyang pinaguhugutan, merong reality na nakakakonekta sa tao. Kaya kung saan man siya dadali ng Panginoon, alam ko may gagawin ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya, hindi lahat ng laban. Piliin niyo yung laban na meron kayong makukuha, may mapapapurihan ng Panginoon. Pero kung yung laban, wala namang mangyayari, magkakagalit lang kayo, mag-aaway lang kayo, piliin niyo ng tumakas mula sa pag-uusig. Flee from persecution. Amen? Flee. Flee. Hindi lang sa temptation, kundi sa persecution. Kapag hindi mapapapurihan ng Panginoon, flee. Meron nga isang ako napanood na YouTuber, si Pastor Vlad. Marami rin siyang, magaling siyang speaker, anointed by the Holy Spirit. Pero sabi niya, bakit hindi tayo sumasagot dun sa mga basher? Bakit hindi tayo sumasagot dun sa mga naninira? Bakit hindi tayo sumasagot dun sa mga walang ginawa kundi mag-comment ng hindi maganda? Sabi niya, hindi natin laban yun. Ang laban natin maghayag ng mensahe ng Panginoon. Amen? Ang laban natin itaas ang pangalan ng Panginoon. Kaya piliin natin yung laban. Hindi mo kaaway yung kasamahan mo sa bahay. Hindi mo kaaway yung mga mahal mo sa buhay. Amen? At panguli, ito na pa magkatapos. In verse 24 and 25, ang sabi diyan, hindi nakakahigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung tinatawag nilang Beelzebul ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nila lalaitin ang mga kasambahay niya? Yung Beelzebul po, ito ay isa sa pangalan ni Satanas. Prinsipe ng kasamaan, ng kadiliman. So pag nagpapagaling si Lord, yan yung ginagawa nila. Sinasabi nila na, ayan, yung tao na yan, kaya nakapagpalayas ang demonyo yan kasi kakampi niya yung kasamaan kakampi niya yung mga demonyo. Ganon siya pinaparatangan, yung Panginoong Jesus. Sabi niya, kung ako pinaparatangan, huwag kayong magtaka kung mararanasan niyo rin yun. Kaya nga sabi sa number 5,
Ang instruction sa kanila, endure mo the name calling. Tiisin yung basto sa pagbabansag, gaya ng kay Jesus. Maraming tao sa paligid natin ang magbabansag sa atin ng kung ano-ano. Maninira, gagawa ng kwento. Ay, si ano? Magagalitin naman yan eh. Born again pa. Si ano? Hilig naman mangutang yan eh. Yun, sira pamilya niyan eh. Kasi hindi ito nakarinig na ng iba't ibang kwento sa buhay mo patungkol sa iyo. Amen? Maraming maninira sa inyo. Pero ang sabi ni Lord, labanan ba natin sila? Ang sabi ni Lord, awayin ba natin sila? When you go and follow God, sigurado, may mga maninira sa iyo. Pero yung sabi ni Lord, tiisin. Ibig sabihin, mahalin pa rin natin sila. Amen? Pag-pray natin sila. Unawain natin sila. Tiisin natin. Bakit? Isang araw, ipapakita naman ng Diyos na yung mga sinasabi nila ay walang katotohanan at ang buhay mo ay dalisay at puro sa Panginoon. Amen? Kaya endure the name calling. Mismong si Lord dumaan sa iba't ibang pagtawag. Ano yung mahalaga magtunan natin dito? Kapatid, pag tumatayo ka sa katotohanan, pag tinatayuan mo yung tama, marami sa mundo ang hindi makakaunawa sa iyo. Amen? Ulitin ko kapag tinatayuan mo yung totoo, kapag tinatayuan mo yung tama, marami sa mundo hindi makakaunawa sa iyo. Bakit? Si Sister Lisa. Baliw yun Bakit? Mabenta ng linggo, bakit hindi nagtitinda ng linggo? Pero alam na kasi yung tama Amen? Marami sa atin tatawag na baliw. Pero okay lang. Ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos. Amen? Alam natin yung totoo at alam natin yung tama sa buhay na to. Amen? So, recap po natin. Ano yung next level na instruction ni Lord sa mga disciples? Una, maghanda ka. Mag-prepare. Dapat ready ka na may atake ang kaaway. Huwag kang mabanjing-banjing. Huwag kang makapakakampante. Kaya nga, isa sa dapat magandang trabaho natin, manalangin para sa isa't isa. Amen? Panalangin mo yung kasama mo. Panalangin mo, bakit? May kapangyarihan ng panalangin. Okay? Sa paghahanda, sa pag-atake, asahan natin na merong mga labag sa batas na pag-aresto at pagkakakulong. Mapalag na tayo Dito sa bansa natin, malaya natin na ipapahayag yung pananampalataya natin. Pero may mga bansa na pag may nakitaan ka lamang ng Bible, automatic, kulong ka na. Ganyan din sa spiritual. Hindi ka man nakakulong physically, pwede kang ikulong ng kaaway. Sa number 3, sa mga hinanakit, sa mga damdaming hindi maganda. Pasanin natin. Ibig sabihin, unawain natin, mahalin natin. Amen? Number 4, tumakas mula sa mga pag-uusig. Hindi lahat ng laban, nilalabanan. Hindi lahat ng laban, kailangang manalo ka. May panahon na kailangan mong tumakbo. Amen? Panghuli, to endure the name calling as with Jesus. Kailangan, matuto tayong magtiis. Matuto tayong mag-endure ng anumang pinagdadaanan natin. So, handa ba tayo para sa paglilingkod sa Panginoon? Medyo nabawasan na yung mahina na yung amen Sabi ko nga, Lord, kailangan ba talagang maranasan to? Bakit?
Sabi ng Biblia, kaya natin mararanasan to. Bakit? Dahil hindi ka na taga-mundo. Amen? Hindi ka nakakampi ng mundo. Ang kakampi ng mundo ay ang Diablo. Ang kakampi mo na ay si Jesus. At si Jesus ay ayaw ng mundo. Kaya mararanasan natin ang hindi magaganda. Pero ano ibig sabihin ni Lord? Kailangan. Daanan natin to. Para saan? Sabi nga po dito, it is the Lord Christ you are serving. Sa Tagalog ka lang po babasahin. Ano man ang inyong gagawin ay buong puso ninyong gawin. Amen? Kapag ang puso mo ay hindi dedicated sa Panginoon, huhubugin niya yan para buong puso mo na ibibigay sa Panginoon. Kung meron ka ibang intensyon, bakit ka maglilingkod? Lilitaw at lilitaw yan pag dumaan ka sa panahon ng testing, sa panahon ng persecution. Kaya ang sabi dito, ano mang gagawin mo, buong puso mo nang gawin. Amen? Na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Halimbawa, mapapansin niyo pag gumawa si Kuya Obel, pulido, di ba? Mananatili, parang si Kuya Gandhi. Di ba? Yung gamit na ginawa ni Kuya Gandhi, ni Kuya Obel, mananatili hanggang huli. Bakit? Magtatagal. Bakit pulido? Maganda yung quality. Ganon din dapat sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Dapat pulido. Ibigay mo na yung best mo. Bakit? Hindi ka lugi sa Panginoon. Amen? Kapatid, hindi ka lugi sa paglapit mo kay Lord para sa pamilya mo. Amen? Sabi nga dyan sa verse 24, nayamang alam ninyo na tatanggap kayo mula sa Panginoon ng pamana bilang gantimpala. Merong reward si Lord. Hindi matutumbasan yung nararanasan mo doon sa inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen? Kung may sitwasyon ka ngayon, kapatid, hindi yan maikukumpara doon sa mararanasan mo kay Lord. Kailangan mo lang daanan pero huwag kang magtatagal. Amen? Dahil merong inihanda ang Diyos para sa iyo. Bakit? Sa Panginoong Jesucristo, kayo naglilingkod. Lord, ba't kami kailangan dumaan sa mga ganito? Bakit? Kasi, isang araw, o doon sa mga nararanasan natin, ginigising ng Diyos yung isang warrior na mananampalataya sa puso mo. Amen? Ginigising ng Diyos yung isang sundalo na kahit anong mangyari, patuloy ka pa rin magtitiwala sa Panginoon. Amen? Ginigising ng Diyos yung isang sundalo na Kristiyano na mas malalim, mas matibay, at mas matatag para kay Lord. Amen? Kasi halimbawa, kung ikaw ay basta-basta madaling bumibigay, susuko at susuko ka eh. Kaya nga sa mga kabataan, isa sa lagi kong tinuturo sa kanila, lalo na po nung youth camp, tutulinan ko na lang. Nung nag-youth camp tayo, 19 slots, na kompleto natin, kahit na sandaling panahon na nabanggit, na kompleto natin. Pero sabi ko nga, nag-open ako sa mga leaders, sino bang available? Si CJ lang available, kaso meron naman siyang malinggot, hindi rin pwede. Sabi ko, Lord, sige, andyan naman si Juliana, tutulungan ako. Pero sabi ko sa kanila, kaya ako kayo dinadala sa mga ganito. Kasi tinuturuan ko kayo. Hindi kayo yung kabataan na mahilig mag-inarte. Kung mahilig kayong mag-inarte, kung mahilig kayong magpapamper, kung mahilig kayo na umiyak, hindi nyo kakayanin yung mundo. Kaya ngayon pa lang, tinuturuan ko kayo, maging matibay kayo sa Panginoon. Amen? Kasi, kung mahina ang loob mo, kakainin ka lang ng mundo. Amen? Kaya sa mga anak ng Diyos narito ngayon, bakit ka dumadaan sa iba't ibang sitwasyon? Pinapatatag ka niya para isang araw, yung kwento mo, dito mo na sasabihin. Isa ng testimony para sa Panginoon. Amen? Kaya tayo, patuloy tayong sumunod sa instruction ng Panginoon. Ngayon, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. At tayo po ay tutungo na sa tithes and offering.